So dahil Mother's Day ngayon, ang ano, Naisip ko lang naman, Brad. Since Mother's Day ngayon, kayo pa, have you been quoted as mama's boy? So, If usapang yes, mama's boy pala tayo. ano ba? Positive ba yun o negative? Actually, ako ang nasasagot. Pero kasi, lagi ako na-labelan ng mama's boy, which is okay lang naman. And I think nung mas bata ako, medyo negative yung ano niya, connotation niya. Pero eventually nung nag-mature na yung mga tao sa paligid ko, hindi na nila, I mean, positive na yung yung dating. paano ka pumasok sa paano mo naipasok yung sarili mo sa definition ng isang mama's boy to start with? Kasi 'di ba, na parang as Filipinos naman, parang kailangan talaga na parang family oriented tayo eh. Kahit na family nyo is hindi pa ganun ka family oriented, pero somehow compared sa other nationalities, sobrang family oriented talaga tayo. So paano mo nasasabi na mama's boy ka? So meaning parang more than the regular, parang gano'n. Hindi ko masabi exactly, pero kasi para sa akin, yung yung respeto dun sa words ng nanay mo. Na Okay. alam mong yung susundin mo ba? Pero parang Papakinggan mo siya. parang depende pa rin yan sa 'di ba? Sa mga for every household, may iba-ibang pagpapalaki ng magulang eh. Oo. Totoo naman Di yun. ba? Alam nyo ba, guys, nurse kasi ako. Pero di ko lang napagpatuloy. Pero, isa sa mga topics na discussion namin before is, naturally talaga, yung mga lalaking anak, very close talaga sila sa mothers. And yung, agree. Yung ano mga naman, daughters. anak na babae, yun din ang close sa fathers. Mismo. Actually, advice siya na, 'di ba? At a certain point na dapat opposite sex yung mag-groom. Oo. Kasi para yun daw yung magsiset ng parang yun yung magpapaintindi sa isang bata na ay hindi na yung concept ng boy and the girl. Anyway, para sa akin, yung definition ng mama's boy is really from the outside, you know, tingin ko very external siya. Kasi kung para sa akin, kung i-evaluate ko yung sarili ko kung mama's boy ako or hindi talaga. Kasi there's nothing specially, parang normal naman talaga na mag-o-obey ka sa parents mo, may gusto silang sabihin, makikinig ka, ganun. Pero sa context talaga na, pero tingin ko yung idea ng mama's boy na negative, let's say, tingin ko nung nanggagaling siya sa from somebody outside the family. Siguro I think it also rooted from the patriarchal society. Kasi 'di ba, pag sa patriarchal society na meron tayo ngayon, I mean, ever naman yung gano'n. Kumbaga, pag lalaki ka, kailangan ganito ka. You should not show too much emotions, parang gano'n. Yes. And, tsaka kailangan i-groom ka din ng tatay mo, di ba? You have to be strong, you have to be firm, always. Tapos pag nakita ka ng mas close ka sa nanay mo kaysa sa tatay mo, tutuksoin ka, mama's boy. Parang ganun, feeling ko ganun yun eh. Oo. Di ba? Parang it's coming from a point of weakness pag naging mama's boy ka. Ikaw, Nick. Sa akin naman kasi bilang, syempre, magkaiba naman tayo ng generation, sabihin natin. So, Gen Z Alpha kasi kami. yan, Bakit? Sige na. hindi, Walang bring-upan ng generation. Para sa akin, naman, hanggang nung generation ko, norm pa rin naman yun eh. Na parang yung, tawag dito, hindi. Depende pa rin talaga kasi sa sa family household. Kasi sa akin, hindi
ko masasabi na mama's boy or hindi naman sa malayo, Mm-mm. 'di ba? Hindi naman sa malayo yung ano ng parents ko sa akin or ng mother ko sa akin, pero parang ano lang, natural, alam mo 'yun. Normal. O, So, tingin hindi ko ko talaga masasabi na from the mamas boy. inside ng perspective, from the inside the family, tingin Hindi ko mo talaga, naman iisipin hindi yun mo masasabi. Ikaw Oo. ba? Ikaw ba? Pero, I agree. Kasi wala namang tuksuhan na ganun within the family. Most of the time talaga, your friends or even yung girlfriend mo, sila yung magsasabi na, labas. parang mama's boy mo. Parating ka lang mama ng mama. Diba? Kung ikaw i-gauge mo or i-rank, isuscore mo yung self mo at the idea natin ng mama's boy ngayon, tingin mo, let's say 10 being the highest, tingin mo magkano yung score mo? You know, I love my mom. Diba? Si mama, sobrang love ko. Pero, based sa understanding natin ngayon ng mama's boy, I would rate myself as maybe 5. It's just neutral. Kasi iba talaga yung understanding natin as guys ng mama's boy. On our own perspective. Kayo ba? rating. Oo. Ako rin, very neutral ako eh. Mm-mm. Kasi, paano ba? May nakaset kami na boundaries ng nanay. I mean, hindi naman siya pangit na boundaries. Kumbaga, alam na ng nanay ko na hindi na ako bata. Yes. Parang well-defined yung freedoms mo ngayon. Parang Yeah, ganun. Compare dati. Compare dati. Without you even talking to her or setting, a proper discussion na eto tayo. 'Di ba? Yeah. May mutual agreement na understanding na ganito Bakit na tayo. Ako different. Medyo ako eh. Parang medyo namulat ako ng mas maaga. Parang nabigyan ako ng freedom. Ewan ko if nagsawa na siguro yung parents ko sa akin, yung mama ko sa akin. Or parang it could also be na sa sobrang trust nila sa akin. Kasi sobrang obedient din ako as a kid. So parang nakuha ko rin yung freedom ko at the right age. Parang kaya medyo ngayon parang okay na. So pero siguro from the perspective of other people outside, pag ako nirarang ko sa definition ng other people about mama's boy, tingin ko masasabi ko less than 5 ako. Pero it doesn't really mean naman na I love them less or I do Yeah. their words don't mean to me. Yes, exactly. Alam mo 'yun. Pero yun lang. Just don't consider myself a mama's boy. Because what you show to your parents doesn't really reflect how you love them. Some of us are really not that showy with our emotions. Tama. Not that vocal, expressing how you love them. Pero, sobrang yung pagmamahal natin sa kanila eh. Most especially us guys, Hindi di ba? naman. Hindi man natin maalis yun sa atin bilang anak eh. Mm-mm. Lalo na nakita natin kung paano naghirap yung nanay natin na palakihin tayo, di ba? At saka tingin ko kahit pagtanda natin eh. Totoo. Ako parang si mama naman para sa akin. Parang naging tropa na kami. Na at first nga ayaw ni daddy na ganun relationship. Pero si mama ko kasi parang trying to be millennial. Parang ganun. So parang sobrang vibe din kami talaga na sobrang nagkabarkada, chismisan, ganun. Yun. Pero mas okay yung ganun, di ba? Yung, alam mo yun, di ba? Parang, siya, parang tropa lang kayo ng ano mo. So, the way you Parent mo, di ba? Oo. Ewan ko, case to case basis din siguro. Kasi di ka nahihirapan, mag-share ng mga experiences mo, mga stories mo sa kanya kaagad, di ba? Kasi for such a long time din naman kasi sa akin naman for such a long time parang nag-grow up talaga ako na parang hindi pwede kumbaga parents tapos anak. Alam mo 'yun, parang si daddy talaga sa amin parang meron talagang Boundary. difference. So parang 'yun yung orientation ko naman. Although meron din naman akong nakikita na parang it works for them na parang tropa-tropa si mama, alam mo 'yun. It works for them. So parang, ewan ko lang. Hindi ako makareact kasi I've never been in that space eh. Pero sa inyo ba? Ganyan ba? Sa akin naman, ngayon na lang kasi, nung medyo bata pa kasi ako, hindi ko naman masasabi na hindi ko close yung family, yung parents ko. Pero mas ngayon kasi, mas nagiging close ko sila. Kaya, feeling ko nandun ako sa boundary na pagiging mama's boy sa hindi, alam mo yan. Kasi ngayon kasi parang mas na-appreciate ko sila.
mas parang mas naging close kami. Hindi lang kay mom, pati yung sa dad ko. Compare before. So, Feeling ko kasi growing up, may fear yung mga nanay Totoo. na lalayo na yung anak niya sa kanila. And or baka malihis ng landas. Kasi hindi pa I mean, kung new adults tayo, hindi pa natin yan gamay. Kaya medyo pa rin sila. Nung bata ba kayo, gaano ka disciplinarian yung mama niyo? Sobra. As in, Sa akin, sobra. I mean, yung typical na 90s mom na yung kukuha ng para pinagawa sa social media ngayon. sa inyo din. Sa amin, growing up with the Chinese culture, Ay, may pag ganyan din. medyo stricto si mama. Pero very conservative kasi talaga yung culture namin. I grew up in a Christian Catholic school then. So, very, very conservative yung upbringing ba. So, actually, she want me to stay pa rin sa hometown namin. But, luckily naman, kahit papaano, after graduation, she allowed me to go out, explore the world. So, quick question. Kasi nabanggit mo na parang sa Chinese culture, di ba? So, may difference ba yun? Yung sa culture ng Chinese at saka ng mga Filipino? When it comes to parenting? Definitely, meron. Kasi, may mga diversity yung culture natin, di ba? Merong mga traditional pa rin mag-isip at meron din namang very open na sa mga changes. Actually, kasi yung Chinese na medyo sila talaga parang strong pa talaga yung ng influence ng tradition nila. Despite the times. Until now, di ba? Parang sa kanila yun. Yes. So yun na nga, syempre, ngayon, we can consider ourselves as working professionals naman na. And we can't deny the fact na, syempre, before we graduate, wala rin talaga tayong karapatan na hindi maging obedient. Wala tayong bosses. Hindi naman sa wala tayong bosses, pero syempre, meron talagang influence pa rin yung decisions ng mga parents natin, especially ng mga moms natin sa buhay-buhay natin. Pero now that we're working, especially na medyo malayo na rin nga talaga tayo sa Pinas, how much, let's say, if sa 100% na decisions mo sa buhay mo, how much pa yung tingin mo willing mong i-consider from your parents, from your parents' suggestions or para sa... Paano ba? Ako kasi mostly ako talaga. 100% ikaw. 100%. Minsan pag may mga gusto silang gawin ay gusto nila mag-decide na gagawin ko. Hindi ko talaga. Matigas kasi ulo ko na ngayon eh. Actually, I agree. Before kasi parating syempre, masunurin tayong anak. Pero you wanted to explore the world, di ba? You wanted to gain more experience. Sometimes, it entails din na malimatahan yung nila. Ano ba? Yung mga decision making na, kasi gusto nila, most of the time, di ba? As parents, gusto nila, nasa bahay lang talaga kayo, kahit pa paano, nasa Pinas lang, malapit lang. Totoo, no? Pwede lang puntahan ka agad. Totoo. Sa ganyan aspect hanggang ngayon hindi talaga kami nagkakaalay ng mama ko. Until Kasi, now. parang kasi syempre when you get the chance to work abroad, parang you're exposed to a different world talaga, parang iba yung kultura, iba yung normal, iba na talaga. Totally. So parang parang i-redefine niya yung the way you see life nung nasa Pilipinas ka pa. Tapos it made you think, ito sabi naman to ng tita ko, parang ngayon na nasa labas ka na ng Pilipinas, it will make you rethink yung buhay mo doon, na what if hindi ka lumabas, so hindi mo to nakita yung ganitong aspect ng mundo, alam mo yun. Pero sa mata talaga ng parents natin, sa mama natin, yung parang okay lang yan, parang family first, importante magkakasama. Oo. Tama. Did you ever have that conversation with your parents or with your mom na hindi ka na nakikinig, parang hindi na
wala nang value yung mga sinasabi nila. Mukhang may May ganun guilty. ba kayo? Nagtinginan yung guilty. May ganun ng scenario. Well, siguro naman lahat naman tayo dumaan sa ganun eh. Pero para sa akin kasi, ano pa rin eh, nangingibabaw pa rin yung respeto. Kasi magulang mo pa rin yan eh. So ako, kahit tumanda man ako or kahit kung ano man yung marating ko sa buhay ko, ano pa rin yung respeto ko sa nanay ko na parang yung per decision ko, sinasabi ko muna sa kanya. So, ayun, para sa akin ano ko yan ewan ko lang sa inyo. Hindi kasi ako, na-build ko na yung trust ng nanay ko at saka tatay ko, di lang sa nanay ko. Kung anong results ng mga decisions ko. Okay lang And sila. kung mag-fail ako, alam nila na kaya kong bumalik. Well, siguro ganun siguro dahil siguro wala pa silang tiwala sa akin sa mga decision making ko. Kaya siguro kapag meron akong gagawin or Try mo maging iisip matigas ko- ulo minsan. Pero Wala. siguro naman on your side, Nathan, hindi wala silang tiwala sa'yo. They're just afraid na something might happen to Tingin you. ko it will take Hindi, kasi forever siguro dahil talaga. din, Tingin ko ano eh, forever worried na lang yan, sila. no? Hindi, dahil Yun din nga, may ano rin yun eh, may parang effect din yung pagiging only son ko. So parang ganun. So kaya. napaka nila. Oo, ikaw protective. magpapatuloy ng like, So okay. Papalago ng lahi. oo. Yun nga, like yung sabi ko nga kanina, di ba? May fear talaga sa kanila. Mm-mm. Lalo na kung young adult ka. Totoo. Kasi nga, hindi mo pagamay. And alam nila na mahirap kapag nagkamali ka. I just want to share though, yung last conversation ko with my mom, si mama. Kasi, always na lang, every time that we are having sa video call, kasi malayo, di ba? Parating niyang nabo-brought up yung, why not just stay here sa Pinas? May business naman daw. O pwede kong i-manage. Sabi ko na lang for me it pains me na hindi siya sagutin ng direkta. Kasi I know how she want me to stay back home. Pero syempre may mga pangarap din tayo na gusto maabot dito. Kaya nga tayo nag-abroad, di ba? And it's also for them. Ang hirap sagutin. Ang parating ko lang sagot siguro sa kanya, minsan inshallah na lang din nasasagot ko sa kanya, hindi niya maintindihan din. Hindi ko pa na-explain ko rin yung inshallah. Pero sabi ko na lang, tingnan natin ma. Yun lang. Parang, Hirap sagutin, no? parang may ganun akong conversation sa parents, sa mama ko din, na parang, yung parang pilit niya, syempre tayo, hindi, 30s pa naman tayo, parang hindi na tayo 30s ganun pa ba? hindi na tayo ganun ka-aggressive compared sa mga 20s when it comes to proving ourselves. Compared sa 20s. Diba? Pero hindi na tayo ganun ka-aggressive when it comes to proving ourselves sa careers natin. Pero kahit papano, sa 30s kasi mas iba na yung kailangan mong patunayan sa ganitong phase, di ba? So parang meron akong conversation dati sa mama ko na parang sinasabi niya na parang pwede ka naman umuwi anytime. Ano mo yun? Na parang mahirap kung ikaw yung tao na parang you're expecting to reach heights pa. Parang hindi ka pa nag-give up sa possibility na may maaabot ka pa. Pero sila parang willing sila na tanggapin ka, na parang you can start. Parang hindi ka naman pinapagutuman dito. Bakit ka pa nandyan? Mga ganyan. Did you ever have that conversation? Sa parents niyo, sa mama niyo? Especially sa mama Kasi yung mga tatay naman talaga, go lang ng go. Pero yung mga nanay talaga iba. Proud ako sa'yo, anak. Ganun yung tirada ng mga tatay, di ba? Mga tatay. Kaya mo pa yan! Di na talaga actually. Kumakapit lang ako pero di na. Ikaw, may ganun ka? Ay, kasi kasama mo yung mama mo dito, no? Hindi. Ngayon, hindi na. Pero magkasama din kayo dito dati. Nag-isang taon na ba? Mom ko? Oo. Hindi, last December kasi umuwi siya. Pero hindi naman siya nagtatagal dito. Parang Bakasyon lang. Okay. parang parang alam mo yun, yung hindi namin pa nami-miss yung isa't isa. Okay, diyan ka muna, babalik din naman ako dyan, parang ganun. So, Ikaw, Chan? Ano ba yun? Yung parang... Hindi nakikinig. Yung parang kung nahihirapan ka na dyan, pwede ka rin talagang umuwi. May ganun na ba? Pinapauwi na ako nung nakaraan eh.
Ayoko. Matagas ulo mo talaga. Ako pare. din actually, parang sinasabihan ako ng mga tao na parang umuwi ka, bibigyan ka namin ng allowance, sabi nila. Magkano ba yung kailangan mo para mag-live lang sa isang buwan? Bibigyan ka namin ng allowance kasi nga gusto nila akong pabalikin ng nursing. Sabi nila, umuwi ka, mag-hospital ka dito. Tapos pero iniisip ko, grabe 7, 8 years na akong binubuhay ko yung sarili ko na ako lang. Tapos biglang uuwi ka doon na hindi ka handa, tapos maging dependent ka ulit sa diba? mom mo. Na parang wala kang... Para sa kanila, okay lang. Pero syempre, para sa isang OFW, parang hindi na pwede. Kinasanayan mo na kasing maging independent ba? Oo. Tsaka hindi yun eh. Yung Tsaka parang- nakakatakot. Lalo yung sa akin kasi, wala akong work. Tapos pinapauwi nila ako. Sabi na, uwi ka na dito para hindi ka na namang problema dyan. Kaya ayoko kasi ng ganun. Pero ito yung biggest na tingin nyo ba, let's say, if uuwi ka sa Pilipinas on your weakest point, tsaka syempre tatanggapin ka ng parents mo, ng mama mo, matotolerate mo pa rin ba na babalik ka sa ganong era na Maging independent? may other factors ka na i-consider every time you make decisions? Kasi dito, magre-resign ako sa trabaho ko, walang pipigil sa'yo, di ba? Malay ba naman nila sa Pinas, di ba? Pero pag sa Pinas talaga, syempre, Diyos ko, kahit na pagising, uy, may trabaho ka, gumising ka na dyan. Di ba? Pag nasa bahay ka talaga, marami talagang Sa inyo ba? Ako hindi na. Ayaw mo bumalik? Yung... Ako gusto ko, pero yung pride ko lang talaga. Yung naririnig ako na nanay ko ngayon, baka nalulungkot na yun. Ikaw ba? Ay, hindi, bago pa si Nathan eh. Baka kasi, yung iba kasi, like yung nanay ko, medyo ako kasi straightforward pagdating sa mga ganitong bagay. So siya minsan, sabi niya, na nagugulat siya. Kasi nga, sanay siya na anak niya kami. Gusto niya lagi kaming kasama. Ganun. Siyempre naman. Imagine guys, Pero syempre hindi naman ako nagkukulang din na syempre gusto ko pa rin umuwi. Araw-araw tinatawagan ko sila. Ay, iba? Oh. Anong package mo sa Itisalat? Oo. One time I saw him doing video calls with the family. Seryoso? Sa Bergman. Huli ko siya. Sarap ng videohan eh. Na-all talaga. Hindi, pero ngayon kasi ganyan yung nasa isip nyo, di ba? Mm. Pero syempre, at the end of the day, yung kalaban pa rin natin yung time eh. Bakit? Alam nyo pa bang, alam nyo yun? Hindi mo masasabi We never kung... know. Totoo Tama naman naman. yun. Then, maybe that's what they're feeling. That's why they want us to be back home. Yeah, di ba? So, parang... Kaya dun eh. Kaya ako lagi rin akong tumatawag. Kasi ayokong Iba. lumaki yung distance ba? Kami ni Mama, on and off kami talaga sa Messenger. As in, hindi ka tayo nag-iintindihan ngayon, block ka muna. kami. Pero nangangamusta naman ako sa mga ibang tao sa bahay. Kumusta dyan si Mama? Ganyan. Pero sobrang tropa. Yung nanay ko kasi naman yun eh. Sa lahat ng... Basta sobrang casual namin.